ABS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Po, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. No? At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 104 na episode at tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo at gaano man kataas yung gasolina ngayon, tuloy-tuloy pa rin tayo. No? Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ayan o, isang masiglang hapon po sa ating mga viewers at listeners. Thank God it's Friday. Oras na naman para sa isang makabuluhang talakayan. Ako naman po si Nicole Ramos at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Gano'n ka sigla? Ganun. Ganun. Ayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sabayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre live din po tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libira na may higit 4.8 million followers na and is still counting. Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, no? Dahil ngayong Marso, hindi lamang Women's Month ang pinagdiriwang natin kundi pati ang Fire Prevention Month. Sa panahon kung kailan tumitindi yung init ng panahon, Nicole, alam mo na tumataas din yung panganib ng sunog. Mahalagang pag-usapan natin yung mga paraan upang mapanatiling ligtas ang ating tahanan at komunidad. Ayan, at dahil kinikilala natin ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa lipunan, lalo na sa pangangalaga sa pamilya, sa komunidad, at maging sa pagtataguyod ng kaligtasan at kahandaan sa panahon ng sakuna, makakasama natin mamaya lamang yan si Bureau of Fire Protection Fire Inspector Annabel Padilla upang pag-usapan kung paano nagiging mahalagang bahagi ang mga kababaihan sa pagsusulong ng fire safety, disaster preparedness, at community leadership. Abangan po ninyo yan, no? Pero bagong lahat, dumako muna tayo sa ating balitang DBM dahil narito na ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News.
14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, umpisahan po natin ang ating balita. Mainit na tinanggap po ni Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo ang mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG sa pangunguna po yan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa isang courtesy visit po sa DBM Central Office noong 10 ng Marso. Ang pulong po ay nagbigay daan po sa pagkakaroon ng bukas na talakayan at kolaborasyon sa pagitan po ng national and local leaders para po mas mapalakas ang transparency, accountability at kooperasyon po sa implementasyon ng mga programang direktang nakatutulong po sa mga Pilipino. Binigyang din po ni Secretary Rolly ang adhikain po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na palakasin po ang kapasidad ng mga local government units sa pagtugon po sa pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan po ng inisyatibang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Kasama sina DBM Undersecretary Gades Hope Libiran at Assistant Secretary Attorney Ryan Lita, tinalakay din ng Budget Secretary ang mga inisyatibang magpapalakas po ng transparency at local development. Kabilang na rin po dyan ang Local Government Support Fund or LGSF at Ugnayang Bayan Portal. Nilikha po ang mga ito upang matiyak na ang proseso ng gobyerno ay malinaw at ang mga programa ng pamahalaan ay mararamdaman po sa bawat komunidad. Umabot po sa 43 mga alkalde mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakibahagi sa aktibidad at nabigyan po ng pagkakataon para magpahayag ng kani-kanilang saloobin, makipagpalitan ng ideya at mabigyang linaw po ang kanilang mga katanungan tungkol sa LGSF at Ugnayang Bayan Portal. Binigyang diin naman ni Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo sa higit 8,979 na konsehal na dumalo sa ginanap na Philippine Councilors League, National Congress at First Quarterly Continuing Local Legislative Education Program ang kanilang mahalagang papel sa pagtitiyak na ang mga plano at proyekto ng pamahalaan ay tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Pinaliwanag ni Secretary Toledo na sa bawat barangay road na ipapagawa, sa bawat scholarship program na naipapasa, sa bawat health ordinance na nagbibigay proteksyon sa komunidad, naroon ang kamay at isip ng isang konsehal. Kaya naman hindi lamang pagpasa ng batas ang kanilang tungkulin, kundi baguhin ang buhay ng mamamayan. Nilinaw din ni Secretary Rolly na ang National Tax Allotment o NTA ay hindi legislated bilang appropriation sa ilalim ng General Appropriations Act sapagkat ito ay isang obligasyong itinakda ng konstitusyon. Ibinahagi naman niya ang mga programa at reformang ipinatutupad ng DBM upang higit na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at suportahan ang kanilang legislative functions. Layunin ng PCL National Congress at CLLP na pagsamasamahin ng mga konsehal mula sa iba't ibang panig ng bansa upang higit pang mapagtibay ang ugnayan ng lokal at pambansang pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang mga lokal na pamahalaan. Nakiisa sa aktibidad sina former Department of Interior and Local Government Secretary Attorney Benhur Abalos, Senator Bam Aquino, Senator Bongo, PCL President Benji Abalos, Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, PCL National Chairman Attorney Raul Coro, at DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at iba pang opisyal at kawani ng gobyerno. Ang PCL-CLLEP na may temang Innovative and Accountable Governance ay ginanap sa World Trade Center noong March 4 hanggang March 5. Sa kaugnay na balita, hinikayat po ni Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo ang nasa higit 8,079 na mga membro ng Philippine Councilors League na lalo pang paigtingin ang kanilang pakikipagtulungan po sa national government upang matiyak na ang pondo ng bayan ay nagiging konkreto. Matiyak na at mga programa, proyekto at serbisyong tunay na ay naramdaman ng bawat mamamayan. Bilang tugon po sa layuning ito, pinalakas po ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Sa ilalim po yan ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang.
Para po sa 2026, umabot po sa 57.87 billion pesos ang kabuang alokasyon po para po sa LGSF. Mahigit doble kumpara po yan sa pondong inilaan dito noong nakarang taon at ang pinakamalaking pondong na itala sa kasaysayan po ng programa. Binigyang diin din ni Secretary Toledo na walang kinikilalang kulay ang politika ang administrasyon ni President Marcos, kaya't lahat ng lokal na pamahalaan, malaki man o maliit na bayan o barangay ay makikinabang po sa pondo ng bayan. Ayan, binigyang diin naman po ni Department of Budget and Management Undersecretary at Gender and Development o GAD Focal Point System Chairperson Goddess Hope Libiran sa mga kawani na dumalo sa 2026 National Women's Month kick-off ng ahensya na ang competence, integridad at leadership ay walang pinipiling kasarian. Binalikan din ni Yusek Libiran ang mga karanasang humubog sa kanya sa pagsisimula ng kanyang karera at nagbahagi ng mga mahahalagang aral para sa mga kababaihan na nagnanais na maging leader balang araw. Kasabay nito, pinasalamatan din niya si DBM Secretary Rolly Toledo sa pagpapahalaga nito sa kalidad ng trabaho, integridad at karakter ng isang lingkod bayan nang hindi tumitingin sa kasarian. Dagdag niya, ito ay naaayon sa adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng mas inklusibong komunidad lalo na para sa mga kababaihan. Ang National Women's Month ay may temang Lead Like the Babaylans, Filipinas at tulad ng mga babaylan, hinikayat ni Yusek Goddess ang bawat kababaihan na magsilbi sa bayan ng may paninindigan at habag at patuloy na iangat ang kanilang kapwa babae. Sa iba pang mga balita, 20 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, lumagda po ang Department of Budget and Management at Department of Education sa isang joint memorandum circular para po sa pagpapatayo ng Teacher Education Excellence Center o TEEC noong 9 ng Marso 2026. Bilang tugon po ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na pataasin po ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Layunin po ng proyekto na palakasin ng teacher education at development sa pamamagitan po ng pagtatayo ng TEEC na magsisilbing National Research Center, Innovation Hub at Laboratory po para sa kanilang trainings at capacity building program. Ayon po kay DBM Secretary Rolly Toledo, mahalaga pong mamuhunan sa kakayahan ng mga guro upang matiyak na bawat batang Pilipino ay makatatanggap po ng kalidad na edukasyon, lalo na po yung mga mag-aaral na may iba't ibang pangangailangan. Sa pamamagitan po ng mas mahusay na paghahanda at suporta sa mga guro, layunin po ng inisyatibang ito na makapagtaguyod po ng matibay, competitive at future-ready na workforce para po sa bansa. Bumusita naman sa Department of Budget and Management Secretary Rolly U. Toledo sa Regional Office ng DBM 7 kasabay ng isinagawang usapang Budget Natin Town Hall Meeting noong February 20, 2026. Naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga kawani ng DBM Regional Office 7 sa pangunguna ni na Acting Regional Director Maricory Bakyal at Acting Assistant Director Carlo Maraat. Tinalakay sa pagbisita ni Secretary Toledo ang planong renovation sa gusali ng DBM 7 para sa mas ligtas na working environment sa mga kawani nito at makapaghatid sila ng mas epektibong serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Central Visayas. Kasama ring bumisita ni Secretary Rolly sina DBM Yusek Goddess Hope Libiran at Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda. At iyan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating Budget News. Samantala po, dyan lamang po kayo dahil magbabalik po kami makalipas lamang po ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key.
Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live. Baka may babatiin ka pala, Nicole. Oo nga, may babatiin lang ako ang aking mga magulang na Yun. talagang laging nakasubaybay. Ang mama at papa ko, hello po. At shoutout din sa kasamahan ng aking butihing ina sa kanyang trabaho, sina Ria May at Ate Eileen. Hello. At syempre, shoutout din po sa mga, ito parang handa na silang makinig at manood sa atin, ng mga taga Bureau of Fire Protection, NCR, PACO, FSS. FSS is Fire Safety Systems, tama ba? So, hi po sa mga taga BFP, NCR, PACO. Ayan, mamaya, syempre, makakapanayan po natin yung guest po natin na kasamahan po nila. At syempre, shoutout na rin po kay Rainday Silverio Cantillo. Ayan, sabi niya, pa-shoutout daw at the expensive greetings daw from the most handsome man on earth. Wow! Handsome talaga. So, salamat. So, at syempre, gusto ko rin pong gamitin pagkakataon to para magbigay po guys sa aking kaibigan si Gilbert Villamayor Rasguera. Sana may you rest in peace. So, Yes, in peace po. at syempre, happy birthday din kay Jojo Dizon, sa aking tito. Ayan. Ang daming pabati no. So, well, no, alam mo, Nicole, no, patuloy na kinikilala yung pagbabago sa procurement process ng bansa sa pamamagitan yan ng New Government Procurement Act or Republic Act 12009. At ngayon, isa na namang feature nito ang ating alamin, ang Beneficial Ownership Disclosure. Ayan, tama ka dyan, Eric, no? Ano nga ba ang pagbabagong hatid nito at paanong sa pamamagitan nito ay maiiwasan ng korupsyon at conflict of interest sa mga nagaganap na bidding? Yan ang ating aalamin dahil narito na ang ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Alam nyo ba kung paano pinalalakas ng New Government Procurement Act o ng Republic Act 12009 ang integridad ng gobyerno sa pamamagitan ng Beneficial Ownership Disclosure? Yan ang ating pag-uusapan dito sa Budget 101.
Noon, hindi malinaw kung sino talaga ang mga taong may kontrol o tunay na may-ari sa mga kumpanyang lumalahok sa mga bidding ng proyekto ng pamahalaan. Pero sa ilalim ng New Government Procurement Act, obligado na ang lahat ng bidders na magdeklara kung sino ang kanilang ultimate beneficial owners upang maiwasan ang korupsyon at conflict of interest. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kauna-unahang marching order sa Department of Budget and Management ay maibalik ang tiwala sa procurement process sa bansa. Kaya naman, dumaan sa komprehensibong paglilinis at reforma ang procurement service ng Department of Budget and Management na ngayon ay pinamumunuan ni Executive Director Jen Maris Entradicio Cao. Sa pamamagitan ng Data Sharing Agreement sa pagitan ng PSDBM at ng Securities and Exchange Commission, madali na ang pagtukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng bawat kumpanya. At ang mga impormasyong ito ay maaaring ibahagi sa procurement entities, civil society organizations, stakeholders, at sa publiko. At kapag hindi nagsumite o nagsinungaling tungkol sa impormasyon ng beneficial ownership, otomatikong madidisqualify o blacklisted ang kumpanya. Ang hakbang na ito ay para maisiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng tama at walang tinatagong interes o katiwalian. Ang proactive disclosure of beneficial ownership information at iba pang inisyatibo ng PSDBM upang itaguyod ang transparency sa public procurement ay bahagi ng pagkilala dito bilang anti-corruption champion sa Open Government Partnership Global Summit 2025 sa Spain. At yan po ang ating Budget 101. Ako ang inyong lingkod, Attorney Edward Hipe. Till next week, mga Budget Pips! Natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. Kaugnay po yan sa beneficial ownership disclosure na ibinahagi po sa atin ni Attorney Edward Hipe mula po sa Community Relations Office po ng DBM. Ayan, maraming salamat po, Attorney. Para po sa mga bago lang na nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, no, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Pips. Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Sabi nga natin kanina, Eric, no, ang ipanagdiriwang natin ay Fire Prevention Month. At syempre, kasabay pa rin ito ang Women's Month Celebration. At ngayon, ang mga kasama natin, isang babaeng nagsusulong ng fire safety, disaster preparedness at community leadership. Live via Zoom po, si Bureau of Fire Protection Fire Inspector Annabel Padilla po. Magandang hapon po sa inyo mula po dyan sa BFP NCR Paco. Tama po ba? Welcome po sa Usapang Budget natin. Welcome po. Yes, po. Magandang hapon po, Sir Eric, Ma'am Nicole. Magandang hapon po. Kumusta po kayo at kumusta po yung pagsisimula? Hindi na pala pagsisimula kasi March 12 na, no? Yes, kumusta na po? Gaano kadami na po yung sunog po na naapula po ninyo? Marami-rami na rin po. Sa ngayon po, napaka-busy po talaga ng mga bombero natin kasi marami po talagang mga aktibidades na ginagawang ating mga bombero po. Ma'am, paano po ba ko pa kayo tatawagin? Ma'am Annabel? Or? Mas gusto ko po tinatawag ako sa pangalan na Ann. Ann. Sige po. Opo. Sige po. Umpisa na po natin. No? Ano po ba yung pangunahing mandato po ng BFP at bukod po sa lalong-lalo na pagresponde sa sunog, ano po yung programa, aktibidad at serbisyo pong binibigay po ninyo sa publiko po? Ma'am Nicole, Sir Eric, unang-una po ay nagpapasalamat po kami dahil naging parte po kami ng programa niyo po. Ang Bureau of Fire Protection po ay hindi lamang isang ahensya na nagpapatay ng sunog. In accordance with the Republic Act 9514, otherwise known as the Fire Code of the Philippines, ang aming pangunahing mandato ay ang pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko laban sa lahat ng uri ng mapanirang sunog sa pamamagitan ng prevention, suppression at investigation.
So, Ma'am Nicole, Sir Eric, bago po magkakaroon ng sunog, kami po sa BFP ay nagkakandak po ng fire safety inspection sa ating po mga establishment at building para matiyak po namin na ito po ba ay sumusunod sa ating fire code. At maliban po doon, nagsasagawa din po kami ng Uplan Ligtas na Pamayanan kung saan bumababa kaming mga bombero sa mga barangay para sa house-to-house education. At hindi lang po nagtatapos doon, bukod po sa pag-apula ng sunog, kami din po ay mga first responders. Kasama rito ang ating emergency medical services na para halimbawa may mga aksidente po, andun po sila lagi para tumulong. Meron din po tayong mga kasamahan sa SRR or Search and Rescue and Retrieval. So tuwing may kalamidad gaya ng baha o lindol, andun din po sila at meron din po tayong mga kasamahan na sa hazmat team. Halimbawa po, nagkaroon ng leak, gas leak o chemical leak, andun din po sila. Ayun din po, yun po yung mandato po namin sa BFP po. At syempre pala, Ma'am Nicole, Sir Eric, naniniwala kami sa BFP na ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Kaya naman, nagsasagawa kami ng regular na fire drills, hindi lang po sa mga eskwelahan, lalo-lalo na po sa mga kabarangay natin. At nagtuturo din po kami o nagtinitrain po natin ang ating mga barangay fire brigade din po. Yan. Ma'am, para po sa ating mga tagapakinig po na gustong malaman kung gaano kahirap ang training at proseso bago maging isang ganap na fire officer, curious po kami, no, Ma'am Ann, kung bakit po ninyo napiling pumasok sa BFP at meron po ba mga qualifications para maging firefighter at ano po kaya yung mga kinakailangan na trainings na dapat kunin bago makapasok po sa serbisyo? So, bago po kasi ako naging bumbero, nagkatrabaho po ako sa Pag-ibig Fund. So, yung building po ng Pag-ibig Fund, doon po sa Cubao, at saka yung Bureau of Fire Protection po ay isa lang po. So, pag may nakita po ako mga bumbero, lalo na po yung mga babae, na-amaze ako at nai-inspire ako. So, po yung nagtulak sa akin na mag-apply po doon sa BFP po. So, madali lang po sa ating po mga kababayan, yung mga estudyante natin na magtatapos at gustong pumasok po sa BFP, napakadali lang po. Unang-una po yung educational attainment. Dapat po, graduate po tayo ng kahit anong kurso po, basta 4 na taon po. 4-year course po yon. And then, kailangan magkaroon tayo ng eligibility. So, ano ba itong mga eligibility nito? Pwede po yung civil service na professional po. Pwede rin po yung mga RA 1080 po. At pwede rin po yung PD 907, yung honor graduate eligibility. And then, kailangan din po, huwag tayo lumagpas ng 30 o kaya wag naman tayo bumaba sa 21 years old. Diba? Kasi isipin natin kung papasok ka ng 19, napakabata pa natin, diba? At syempre po, physically and mentally prepared tayo. Mama, no, tuwing Marso po pinagdiriwang po natin yung Fire Prevention Month at syempre marami mga nagtatanong ano yung kahalagahan nito at bakit ba tuwing Marso ito ginaganap? Ito po ba dahil sinasabi nga pag Marso daw po kasi maraming sunog so kailangan nating alalahanin, tama po ba yun? At paano po ba pinapalawak po yung kaalaman po para po sa publiko para po mas maging ligtas po at syempre ma-prevent po yung mga sunog po? Ma'am and sir, ang pagdiriwang po ng Fire Prevention Month tuwing Marso ay hindi lang po namin ginagawa to na taon-taon dahil nakasanayan. Isa itong plano o paraan para masigurado namin na ligtas ang ating bansa. So nagmula po ito sa proclamation po ni dating presidente po natin, yung proclamation number po na 115-A na nilagdaan noong 1966. So ang tanong nyo po, bakit nga ba tuwing Marso? Pwede namang February, pwede namang January, di ba? So, ayon kasi sa Pag-asa, ang Marso, ang hudyat o signal ng summer o papalapit na yung tag-init sa Pilipinas, di ba? So, dahil sa matinding sikat ng araw at tuyong dahangin, mabilis kumakalat ang apoy. Lalo na po doon sa mga kabahayan na gawa po sa mga light materials. So, batay din po sa records ng BFP, lalo na po sa Manila Fire District, tuwing buwan ng Marso talaga ang pinakamataas na
data o mga sunog na nangyayari po. Opo. So, alam naman po natin tayo mga Pilipino, di ba? Mm. Nasanay tayo na pag January, February malamig. Mm. Tapos pagpasok ng March, biglang init. Mm. So, kailangan natin gumamit ng extrang appliances katulad ng electric fan, aircon. Pero ang tanong dun, pina-check ba natin ang ating mga linya ng kuryente? Sapat ba to para magdagdag tayo ng ibang kagamitan? So, doon po lagi nag-uumpisa yung sunog dahil po sa sobra-sobra nating paggamit ng mga bagay na may kuryente, lalo na po yung aircon. Ma'am Ann, maipasok ko lang po bago magtanong si Nicole. No? Ako rin po, isa rin po ako na nakaranas po ng sunog na March. Siguro parang first year high school po ako, so wala talagang natira sa amin kasi talagang total wipe out yung bahay namin. Kahit po damit, wala talagang nailigtas. Dahil nasa school po ako noon, so umuwi ako talaga na yun na lang yung natira sa akin. So parang Napakahirap usually po pag nakakabalita talaga ako ng sunog o nakikita ko, parang kahit papaano na naisip ko na sobrang hirap, 'di ba? May kasabihan nga po na di bali na raw manakawan o wag lang masunugan. Kasi yung pag nanakawan ka, nandyan pa yung bahay mo eh. Pag nasunugan ka, as in wala, zero, back to zero ka talaga. Back to zero talaga. Makikitira ka, maghahagilap ka ng mga magbibigay sa iyo ng damit. So naintindihan ko kung gaano kahalaga, lalong-lalo na malaman ng mga kababayan natin na kung ano yung dapat mga gawin at kung ano yung dapat na pag-iingat para makaiwas talaga sa mga sunog. Nicole. Ayan po. Ma'am, madalas po nating marinig sa balita na ang mga sunog ay nagsisimula kadalasan sa mga simpleng bagay. For example po, yung mga napabayang kandila o kaya mga overloaded na extension wire. Ma'am Ann, base po sa inyong karanasan, ano po ang mga karaniwang sanhi ng sunog sa mga komunidad o tahanan, bukod po sa mga nabanggit ko? Paano po ito may iwasan ng ating mga kababayan? So, tama po yun. Sinabi niyo po, Ma'am Nicole, yung kuryente. So, base po dun sa records ulit po natin, ito po yung top 3 causes po ng fire natin. So, number 1 po, yung kuryente. Yung problema natin sa kuryente, yung electrical ignition. So, bakit pa nagkakaroon ng sunog sa kuryente, di ba? So, yung paggamit natin ng sapat na kuryente o sobra-sobrang kuryente na hindi naman naaayon doon sa load ng bahay natin. Una-una, yun din po yung mga octopus wiring connection. Yung paggamit natin ng yung mga bagay o mga appliances na hindi na-check, di ba? So, and then yung mga kapabayaan natin, yung mahilig tayo magsaksak ng isang appliances, pero nakakalimutan natin, lalo na pagdating sa electric fan. And then yung minsan naman po, yung pag gumagawa tayo ng hindi maganda, katulad po nung mga wire tappings, yun po yung mga sani po. So, alam naman po natin, paano ba natin may iwasan to? So, wag po natin gawin yung mga bagay na alam naman natin hindi maganda. At kung may napapansin tayong problema sa mga kuryente natin, sa appliances natin, ipa-check po natin kaagad. Yun po. Ma'am Ann, isa rin po, alam ko po, 'di ba, yung sa ngayon po lalo na kasi wala daw siyang ang tawag doon sa yung clip fan. Parang wala siyang yung hindi siya parang LC lang talaga siya, 'di ba? Hindi siya gumagamit, wala siyang parang machine talaga o makina na nagpapaandar. Kaya madalas po yung mga sunog, parang yun lagi yung sanhi halos ngayong mga nakakalipas na araw. Tama po ba? Yes po, kasi kahit papaano po, umiinit din po yun. May dumadaloy pa rin ng kuryente doon sa yung mga electric fan na yun. So, pag napapabayaan natin yun, kasi iniisip natin, hindi naman siya ganun kalakas sa kuryente. Pero sa katagalan po, umiinit pa rin po. At ilam naman po natin gawa po sa plastic yun. So, maliban po doon sa kuryente po, yung pangalawang po natin sa sunog, yung po yung kapabayaan sa pagluluto. Yung open flames. So, kung nabalitaan nyo po yung nakaraan, yung sunog po na karoon ng LPG explosion. Diba po, diba? So, ito po yung mga kadalasan na nagluluto tayo, nakakalimutan natin kasi may ginawa tayong iba. Diba? At so, yun ba yung mga sani nito, yung minsan yung nagluluto tayo, tapos biglang nag-apoy yung kawali, nagpiprito tayo, kunyari, diba? So, ano bang dapat natin gawin doon? So, diba? Unang-una po, huwag tayong magpanik.
Okay. So, huwag tayo magpanik para kahit papaano may presence of mind tayo. Alam natin yung dapat nating gagawin. Mm-mm. So, unang-una, ang dapat nating gawin doon, kumuha tayo ng takip na pwede nating itakip doon sa kawaling nag-aapoy. Mm-mm. O kung wala namang tayong pantakip na takip ng kaldero o kawali, pwede natin gamitin yung basang-basahan. Basahan. I-cover lang natin doon sa nasusunog na kawali at hayaan na natin na mamamatay yung kasi nga po, sa ganong paraan po, tinatanggal natin ng oxygen. Mm-mm. Opo. And then, basta wag lang po tayo magpanik at wag natin gagawin na bubuhusan natin ng tubig yung nag-aapoy na kawali po. Kasi alam naman natin, pag binigyan mo ng tubig yon, sasabog yon, lalong kakalat po yung apoy po dahil nga po mantika. Mm-mm. So, isa din po sa mga pasunog na nangyayari sa atin na lagi pong nangyayari po talaga sa atin, ito yung kandila at saka gasera. Mm-mm. So, ito naman ay mostly nangyayari doon sa mga barangay o yung mga bahay na walang kuryente. Opo. So, Ma'am Ann, habang hindi naman po natin mapipigilan din kasi yung mga kababayan natin na wala nga mga kuryente, ano yung ano po yung may papayo natin sa kanila, yung mga gumagamit po ng gasera at kandila? naman po. So, sa paggamit po kasi ng kandila at saka gasera, dapat maging responsable tayo. Mm-mm. So, kasi alam naman natin, ang apoy ay unpredictable. So, dapat tayong mga tao, tayong gumagamit, maging predictable na lang tayo. Mm-mm. So, wag nating hayaan o iwan, lalo na wag nating iwan na nakasindi yan. Wag nating ilagay dun sa mga, may mga bagay na madaling masunog o malapit dun sa mga bagay na madaling masunog. Pa? At saka kung kailangan ipatong natin siya sa lamesa, dapat po yung pinapatungan po ng kandila po, yung po yung mga bagay na hindi nasusunog. Katulad po halimbawa kung meron tayong pinggan na parang, ano matawag may doon? tubig. Parang, opo, may yung iba tubig. po, para pag naubos yung kandila, mamamatay Pusa na siyang rin. namamatay po. Mm-mm. Yes po, ayun po. Yan. Siguro yung mahalaga din na malaman yung mga kababayan natin. Halimbawa, kung matutulog na sila, patayin na yung yung ilaw, yung kandila or gasera. Kasi habang tumatagal, mas umiinit. So talagang nagbibigay talaga ng matinding init yun, lalong-lalo na sa init ng paligid or what. Baka mamaya, tapos may mga kurtina pa sila. Usual mga ganun yung mga nasusunog, di ba, Ma'am Ann? Malapit sa bintana, Bintana, di ba? Tapos may kurtina. Kaya maraming gamit sa bahay. Naglalaro yung bata ng apoy-apoyan, naapoyan na lahat. Luto-lutoan, opo. Ayun, luto-lutoan. Opo. So, Sir Eric, idadagdag ko lang din po ha. Opo. Bukod kasi sa pag-iwas, dapat din po, mahalaga din po na maging handa tayo, di ba? So, kailangan maging handa tayo maliban dun sa pag-iwas. So, dapat magkaroon tayo ng mga fire extinguisher sa bahay. So, hindi lang po sapat na magkaroon ka ng fire extinguisher sa bahay. Dapat din po alam ng buong pamilya paano ba ito gagamitin, di ba? So, yun po. So, sa paggamit ng fire extinguisher, nandun lang po yung acronym natin na PAS na madali pong sundan ng bawat isa po. And then po, gumawa po tayo ng home fire escape plan sa bahay. Pwede rin po natin lagi i-practice yung EDIT, yung exit drills in the home. Para pag nagkaroon man ng sunog, yung muscle memory natin, andyan lang po. Alam So, na. Yes po, alam na po ng tutungo. bawat isa kung saan pupunta, ano ang dapat gagawin nila, saan po yung pinakamalapit na pintuan at saka bintana. At syempre po, yung mga nangyayaring sunog ngayon, kung nababalitaan nyo po, lalo na po yung mga tragic fires natin. Yung sa may Manor Hotel, di po ba, Sir Eric? Opo. Bakit ba sila na-trap doon? Opo. At alam naman natin na matindi din yung nung structure nun, 'di ba? So Yes po. ano po ang mga kakulangan halimbawa na sa mga malalaking mga lugar katulad nun ay nangyayari pa rin talaga? Yes po. Ang nangyari po kasi sa Manor Hotel po yun. Kaya po maraming na-trap po doon. Unang-una po marami pong pagkukulang yung building. So pangalawa din po kung napapansin nyo po, okay, nakita nyo po yung picture na maraming nandun sa bintana. Dahil po yung bintana nila ay marami pong mga grids. So, iba, bilang payo lang po sa ating mga kababayan po, na alam naman po natin, iniisip natin lagi yung security, pero wag po natin kalimutan yung safety. So, kung magpapalagay tayo ng grill sa mga bintana, tiyakin po natin na pwede po natin siyang buksan from inside.
para in case of emergency naman po, makakalabas tayo kaagad. Maman, ipapasok ko lang po bago po maguli magtanong si Nicole kasi itatanong ko lang po kung nakaresponde po kayo. Sa amin po kasi ba yung nakaraan pong may sunog po. Parang last Friday po yata siya. Katatapos lang ng show namin dito tapos nasa biyahe po ako. Yung palengke po doon sa Binangonan Rizal po, taga Binangonan Rizal po ako. Napakatindi pong sunog simula po gabi inabot po siya yata ng hanggang tanghali. At though hindi pa siya nadeklarang fire out, nung gabi na naman po, umapoy na naman po. So, paano po ba natin ipapaliwanag or paano po natin masasabi na ano yung dapat gawin ng mga Bureau of Fire Protection po sa rumiresponde po sa mga sunog na ganon? Marami po talaga tayong sunog na sobrang tagal po talaga, di ba? Lalo na po pag malawakan na po. So, may mga sunog din po tayo na ang hirap po pagdating po sa overhauling. Opo. So, bakit po kami nahihirapan doon? Dahil po sa mga bato, sa mga yero na nandun po. Yun po yun. So, minsan po talaga, natatagalan talaga kami mag-fire out dahil din po sa kakulangan ng tubig. So, alam naman po natin ano bang kapasidad ng tubig ng isang fire truck, di ba? So, yun po mostly kahit natatagalan po yung pag-apulan ng sunog dahil po sa tubig na kailangan nating humingi pa ng tubig doon sa iba pong mga fire trucks po. And then, hindi po kami nakaresponde doon, Sir Eric, kasi po, nandito lang po kami sa Manila po. Kasi hindi minsan po kasi di ba may mga rumiresponde po na mga tumutulong. Siguro Yung mga kalapit lang po, yung mga malalapit lang po. Pero po yung mga fire volunteer po natin, minsan po nakakarating din po sila po. Ma'am Ann, dahil usapang budget po ito, no? Paano naman po makakaiwas sa mga posibleng sakuna ang ating mga kababayan, lalo na ang mga hindi kayang bumili ng mga kagamitan tulad ng fire extinguisher? Kailangan po ba talaga ito o may mga mas abot kayang paraan po upang maging handa sa ganitong sitwasyon? Sa totoo lang po, Ma'am Nicole, ito po kasi investment natin sa ating di ba? Sa ating kaligtasan. So, mas mainam po talaga na magkaroon din ito sa bahay. Pero, kung talagang wala tayong sapat na kakayanan na bumili ng fire extinguisher, pwede tayong gumawa ng mga alternatibong fire extinguisher natin sa bahay, lalo na pagdating sa kusina. So, sabihin na lang natin yung baking soda. So, di ba? Yung baking soda po, halimbawa po, yung kwento ko po kanina doon sa nag-aapoy na kawali, pwede po natin ilagay yung maraming baking soda doon sa kawali. Yun naman po, kung mayroon tayong buhangin, pwede din po natin gamitin doon sa ating kawali. So, pero mas mahalaga pa rin po yung fire extinguisher. O kaya naman po yung tela, di ba yung sabi ko po kaninang tela. At importante po na mag-imbak tayo ng tubig. Yun nga lang po, alam naman po natin na hindi po lahat ng sunog ay pwede po gamitan ng tubig. So, lalo na yung mga appliances natin, 'di ba, na may dumadaloy pa na kuryente. So, bawal po natin talaga na usan ng tubig doon. So, kailangan natin gawin doon yung pinaka-breaker o kaya main switch po yung papatayin natin. At importante po, Ma'am Ann, yung presence of mind kasi pag pag nandun ka na sa pangyayaring yun, nasa bahay pag nag-ano ka na taranta ka na, wala na talagang mangyayari. So, it's either masama ka sa sunog or wala kang magawa talaga. Parang nasa shock ka lang, parang natutulala ka lang. Tapos, idadagdag ko lang po, Ma'am Nicola, ang fire safety po kasi ay hindi lamang tungkol sa kagamitan. Diba? Sabi ko nga kanina, kundi tungkol sa tamang kaalaman, paghahanda at disiplina. So, yun po yun. Ma-prevent po natin yung mga sunog kung meron tayong paghahanda, preparedness, at saka yung disiplina natin. Maman, kasabay naman po ng Fire Prevention Month, yung pinagdiriwang po natin, yung Women's Month. Kayo po mismo bilang isang kababaihan, paano po pinalalakas po ng BFP ang papel, karapatan at syempre kakayahan po ng mga kababaihan tulad nyo po sa loob po ng organisasyon? Sa Bureau of Fire Protection po kasi, marami na rin pong babae na mga frontliners natin na sumasabak sa sunog. Diba? Ito po, meron tayong mga leaders na yun, alam niyo po yung training institute po natin. Diba? Yung Fire National Training Institute, ang dating namamahala po doon ay si General Ochabe po, babae po yun. Ang present naman na namamahala ngayon doon ay si Colonel
Christine Dr. Gula, babae din po. Babae din. Babae din po. So, ang inyo pong lingkod ay naging commander din po ako ng kauna-unahang itinayong all-female fire station sa Manila po. And then, katunayan din po, isa din po akong commander ng Paco Fire Station na ako din po yung pinakauna-unang babae din po. Wow. So, Congrats yes po. 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 At saka hindi lang po sa fire operation, meron din po tayong mga babae doon po sa pagkakandak na investigation, sa mga rescue, sa EMS po. So, sabi kasi nila, ang ano daw, mayroon daw kasi tinatawag na empathy yung babae. So, iba daw talaga ang babae pagdating sa ibang tao. Halimbawa, sabihin na lang natin, may nag-hysterical dyan. May sumisigaw. Siyempre, pag ikaw lalaki, ano bang dapat mong gawin, di ba? Iinit ang ulo mo. Minsan, Diba? katulad Oo. nung pinag-usapan namin last week, sabi ko, usual, pag halimbawa, pag pinag-usapan, halimbawa yung peace talks, ganyan, mainit ang ulo ng lalaki, babae, medyo, ganito lang tayo. Ganyan. Yes po. Ang babae kasi kaya niyang kunin yung loob ng tao. Di ba? Parang magaling magdala yung babae. Yun lang po yung pagkakaano ko. May empathy po kasi yung babae. Yes. Ma'am, bukod po sa pagresponde sa sunog, malaking bahagi din po ng trabaho ng BFP ang education at prevention. Ma'am, ano-ano po ang mga aktibidad ninyo ngayong Fire Prevention Month para lumawak ang kaalaman at appreciation ng ating mga kababayan sa fire prevention po? So, sabi ko nga po kanina, napaka-busy po ng mga bombero ngayon. Opo. Sabi nga parang wala nang, di na nga kami nakakabuo ng 8 oras sa isang linggo na tulog. Sa dami po ng mga responde po, no? So, ngayong buwan ng Marso, pinapalakas ng BFP ang interactive na mga activities. So, mayroon kami mga programa na Bida ang Handa. Ito yung isang programa ng Oplan ng Ligtas ng Pamayanan kung saan ay nagkakaroon kami ng educational playground. So, ito po ay katulad ng pagdedemo ng mga fire extinguisher, yung mga nag-rope and nuts tying kami kasi pinapa-emphasize namin sa kanila ano bang kahalagan ng ropes and nuts, di ba? And then yung bunker gear challenge, pinapasuot namin sila nung ano ba yung kasuotan namin, gaano ba ito kabigat, para at least kahit papano alam nila gaano kahirap yung trabaho ng BFP. Then maliban po doon, meron kaming Oplan Ligtas na Pamayanan kung saan kami mga bombero ay bumababa mismo sa mga barangay po. So nagkakandak po kami ng house-to-house inspection at minsan naman po pag pumapayag yung may-ari ng bahay, pumapasok kami sa bahay, chine-check namin yung mga linya ng kuryente nila, tinuturuan namin sila kung ano dapat gawin nila pag halimbawa nagkaroon ng gas leak, ganun po. Then, isa din po sa mga programa namin yung open house sa mga fire station. So, yung binubuksan namin ang aming mga fire station para sa mga bata. At hindi lang po mga bata, kahit sino po na gustong pumasyal sa fire station. Para doon po makilala po nila ano ba ang mga kagamitan ni BFP? Ano ba ang trabaho ni BFP? At saka isa din po yung mga bata kasi, di ba minsan parang may takot sila, di ba pag sinabi mong police, BFP, parang nagtatago sila kagad pa nakikita nila. So yung mga way na yun, kami yung nagre-reach out sa kanila, kami yung nagpapakilala sa kanila na hindi kami dapat tinataguan nila pag nakikita nila kasi dapat po ma-orient natin sila na kami po ay kaibigan po. Yan po. Maman, bago po tayo magtapos kasi wala na po tayong oras. No? May nagsha-shoutout po sa inyo. Shoutout daw po Ate Ann Padilla, si Francisco Montebirhen. Yan, may shoutout po sa inyo. At syempre bago po tayo magtapos, baka meron po kayong mensahe sa mga kababayan po natin. Syempre bibigay po namin sa inyo yung pagkakataon para po sabihin po ninyo sa kanila yung paano po mag-iingat at maging handa sa sunog. At ano po yung mga simpleng paalala na maaari nilang tandaan sa kanilang pang-araw-araw po na buhay. Go on po. Sa mga nakikinig po ngayon, tandaan po natin na ang kaligtasan ng ating pamilya at komunidad ay hindi lamang nakasalalay sa bilis ng pagresponde ng mga bombero, kundi sa disiplina at paghahanda ng bawat isa sa atin sa loob ng ating mga tahanan. Ang sunog ay hindi namimili ng oras, antas ng buhay o lokasyon. Ninanakaw nila nito ang ating mga pinaghirapan sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, kaya nating gawing fire safe ang ating pamilya, ang ating tahanan,
At tandaan natin, ang pag-iwas sa sunog ay responsibilidad nating lahat, hindi lang tuwing buwan ng Marso, kundi sa loob ng isang taon po. Maraming salamat po, Bureau of Fire Protection mula po dyan sa Paco, Manila. Fire Inspector Annabel Padilla. Ma'am, maraming salamat po. Sobrang busy Salamat po din ninyo. po. Pero Thank you po, binagbigyan thank niyo you po po. kami ng oras at Happy Women's pagkakataon. Month po. And Happy Yes Women's po. Month din po at mabuhay po. Maraming Kayong salamat mga po. kababaihan na mga frontliner, lalong-lalo na ito sa isa sa mga pinakadelikadong trabaho po na lalong-lalo na po sa public service. Thank you po. Thank you, ma'am. Sa mga kababayan natin, ingat talaga, no, lalong-lalo na sobrang dami talaga. Yung nga naalala ko, Nicole, kasi yung last Friday, pauwi ako noon, may nasusunog na palengke sa amin. Sobrang laki ng sunog na inabot pa yung kinabukasan. So talagang napakahalaga rin talaga na bigyang halaga yung mga paalala ng lalong-lalo na ng Bureau of Fire Protection. And with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Alam ko po na may napulot po kayong bagong aral at syempre mga kaalaman po sa tinampok po namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo kami ulit muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page ni DBM USEC Goddess Hope Libiran. Antabayan po ninyo yung susunod na programa ang Alamin. At alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Bocal. Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo